Sa isang tahimik na cafe ng bayan ng Intramuros, isang babae ay naghihintay araw-araw, nakasuot ng itim na damit ng pagluluksa. Ang kanyang tingin ay naliligaw sa kawalan ng isang tasa ng kape na hindi niya kailanman nainom. 3 taglamig na ang lumipas mula nang siya ay naghintay ng balita tungkol sa lalaking kanyang minamahal, ang lalaking nawala sa digmaan, bilanggo ng pag-asang pinabayaan na ng lahat ng nasa kanyang paligid. Ngunit isang umaga, dumating ang isang estranghero na may dalang litrato na makakadurog sa kanyang mundo, isang sikretong makakapagwasak ng lahat ng kanyang pinaniniwalaan. Bago tayo magsimula sa kwentong ito na puno ng malalim na damdamin at hindi inaasahang pagbabago, sabihin mo sa akin, saan ka ba nagmumula sa mundo? At naniniwala ka ba sa pangalawang pagkakataon sa pag-ibig? Iwan mo sa comments. Gusto kong malaman kung saan umabot ang kwentong ito at ano ang iyong palagay tungkol dito. Maynila at taglamig ng 1944. Ang mga kalye ng Intramuros ay nag-iingat pa rin ng tunog ng mabibilis na hakbang na minarkahan ng takot noong panahon ng okupasyon. Bagaman ang mga bandilang dayuhan ay hindi na umaampaw sa mga opisyal na gusali, sa mga mukha ng marami ay bumabakas pa rin ang katahimikan ng mga araw na kulay abo, ang alaala ng mga panahong nag-iwan ng mga pilat na hindi nakikita ngunit malalim. Isa itong lungsod na nasugatan, muling itinatayo ang sarili ng pasuray-suray, tulad ng isang nabasag na salamin na sinusubukang alalahanin ang sariling refleksyon at hindi mahanap ang lahat ng mga piraso. Clara Santos ay nakaupo sa parehong sulok ng Cafe Remedios, ang parehong mesa na kanyang inuokupa sa loob ng 3 taon, ang parehong oras ng umaga na parang isang ritual na hindi niya kayang talikuran. Ang kanyang mga kamay, payat at puti sa sobrang linis, ay nakapatong sa ibabaw ng mesa na gawa sa kahoy na pangmatagalan. Ang mga daliri ay bahagyang nanginginig kahit na walang malamig na hangin na pumapasok sa loob. Ang kanyang damit ay itim na satin na medyo luma na, ngunit inaalagaan ng maayos. Ang bawat linyahan ay tuwid. Ang bawat butones ay nakakabit ng perpekto. Parang ang pagpapanatili ng ayos ng kanyang panlabas na anyo ay siya ring pagpapanatili ng kontrol sa isang mundo na matagal nang nawala sa kanya ang kontrol. Ang mga tao sa paligid ay kumakain ng kanilang almusal, nag-uusap ng mahina tungkol sa kung paano muling bumangon ang bayan, ngunit walang sino man ang lumapit sa kanya. Walang sino man ang nakikipag-usap sa kanya maliban sa mga maikling pagbati na puno ng awa. Kilala siya ng lahat sa baryo bilang ang babae na naghihintay, ang asawa ni Kapitan Rafael Santos na nawala sa labanan sa Bataan, ang lalaking hindi bumalik kasama ng iba, ang lalaking walang bangkay na natagpuan, walang liham na dumating, walang katiyakan maliban sa kawalan ng kanyang presensya. 3 taon, 3 taglamig, 3 tag-init, 3 tag-ulan na dumaan habang siya ay nakaupo sa parehong upuan, umiinom ng parehong kape na laging lumalamig bago niya matapos, naghihintay ng himala na hindi dumarating. Noong umagang iyon, habang ang liwanag ng araw ay pumasok sa mga bintana ng kape at gumawa ng mga anino sa sahig, ang pinto ay bumukas ng mabagal. Ang tunog ng mga kampanilya sa itaas ng pintuan ay tumunog ng mahinahon at pumasok ang isang lalaki na hindi pamilyar sa mga tao roon. Matangkad siya, may maitim na buhok na medyo kulot, nakasuot ng damit na simpleng kulay kayumang ginapuno ng alikabok mula sa mahabang biyahe. Ang kanyang mukha ay nag-aanunsyo ng pagod na malalim. Ang mga mata ay kulay, kayumanggi na tila may daladalang mga sikretong mabibigat. Tumingin siya sa paligid ng kape na parang naghahanap ng isang tiyak na tao at nang makita niya si Clara, huminto ang kanyang paningin.
Lumapit siya ng dahan-dahan. Ang bawat hakbang ay tila sinusukat hanggang sa tumigil siya sa harapan ng mesa ni Clara. Ginang Santos, ang boses ay mababa ngunit malinaw. May daladalang respeto na hindi pangkaraniwan sa mga estranghero. Si Clara ay nag-angat ng tingin. Ang kanyang mga matang kulay kayumanggi ay walang emosyon sa unang tingin, ngunit sa ilalim ng kalma ay may kumakaluskos na takot na hindi niya gustong kilalanin. Opo. Ang sagot ay lumabas ng mahina, halos bulong. Ang lalaki ay naupo sa upuang nasa harap niya nang hindi humihingi ng permiso, ngunit ang galaw ay hindi bastos. Mas tila desperado na kailangan na makausap siya. Nakilala ko ang inyong asawa. Ang mga salitang ito ay bumagsak sa pagitan nila tulad ng isang bato na tinapon sa isang linaw na tahimik, lumilikha ng mga alon na umabot hanggang sa mga gilid ng kamalayan ni Clara. Hindi siya kumilos, hindi siya nagsalita. Ang tanging reaksyon ay ang bahagyang pagkislap ng mga mata, isang pagkilos na napakaliit na maaring hindi mapansin ng iba. Saan? Ang tanong ay lumabas pagkatapos ng ilang segundo na tila mga siglo sa isang kampo sa hilagang bahagi ng Luzon noong nakaraang taon. Ang sagot ay direkta, walang pagsusulit na magbigay ng pag-asa na mali. Katahimikan. Ang mundo ay tila tumigil sa sandaling iyon. Ang mga tunog ng kape ay nawala. Ang mga tinig ng ibang tao ay naging malayo at walang kahulugan. Nabuhay pa ba siya? Ang tanong na ito ay mas mahirap kaysa sa lahat. Ang mga salita ay parang mga bato na dapat niya ilabas mula sa kanyang lalamunan. Ang lalaki ay yumuko, ang mga kamay ay nagsalikop sa ibabaw ng mesa. Hindi. Namatay siya 3 buwan pagkatapos ng pagkahulog ng bataan. May sakit sa baga, ngunit bago siya namatay, binigyan niya ako ng sulat para sa inyo. Mula sa bulsa ng kanyang Amerikana, inilabas niya ang isang sobre na pula na tila sobrang tagal nang nakaimbak. Ang mga gilid ay gusot, ang papel ay namumula. Clara ay tumingin sa sobre na parang ito ay isang ahas na maaaring kumagat anumang oras. Ang kanyang mga kamay ay hindi gumalaw upang kunin ito. Ang katawan ay nananatiling natigil sa perpektong postura na kanyang pinananatili sa loob ng 3 taon. Ano pa ang mayroon doon na hindi ko alam? Ang tanong ay mas tila para sa kanyang sarili kaysa sa estranghero. Ang lalaki ay nagatubili. Ang mga mata ay lumingon palayo sandali bago muling bumalik sa kanya. Ang katotohanan kailangan ninyong malaman upang makapagpatuloy. At pagkatapos ng walang karagdagang salita, iniwan niya ang sobre sa ibabaw ng mesa at tumayo. Huwag ninyong basahin dito. Umuwi kayo. Kailangan ninyo ng pribadong lugar para dito. Ang payo ay tila galing sa isang taong nakakaintindi ng sakit na dala ng mga liham mula sa mga patay. At pagkatapos ay lumabas siya, ang pinto ay bumukas at sumarado, ang mga kampanilya ay tumunog muli, at si Clara ay naiwan mag-isa kasama ang sobre na pula na nakahiga sa mesa tulad ng isang sentensya na naghihintay na basahin. Ilang minuto ang lumipas. Ang kape ay ganap ng lumamig na. Ang singaw ay nawala na matagal na, ngunit si Clara ay hindi pa rin gumagalaw. Ang mga tao sa paligid ay patuloy sa kanilang mga buhay. Walang kaalam-alam sa katotohanang ang mundo ng isang babae ay nagsimulang gumulong nang hindi mapigilang tungo sa isang katapusan na matagal na niyang alam pero tinanggihan niyang tanggapin. Kalaunan, ang kanyang mga daliri ay kumilos, dahan-dahan, parang kinokontrola ng ibang tao at kinuha ang sobre. Tumayo siya, iniwan ang kape sa mesa kasama ng ilang barya para sa bayad at lumabas sa init ng araw na sumisiklab sa labas. Ang mga kalye ng Intramuros ay puno ng mga tao na nagmamadali sa kanilang mga gawain, mga karwahe na dumadaan ng mabilis, mga bata na tumatakbo at tumatawa, mga tindera na sumisigaw ng kanilang mga paninda. Buhay. Ang mundo ay puno ng buhay habang siya ay naglalakad na parang multo sa gitna ng lahat.
Ang sobre na pula ay nakapit sa kanyang dibdib, tulad ng isang sagisag ng lahat ng kanyang takot. Ang kanyang bahay ay maliit, isang kubo na gawa sa kahoy at kawayan sa gilid ng isang tahimik na kalye, malayo sa ingay ng sentro ng lungsod. Noong nakaraang 3 taon, ang lugar na ito ay naging kulungan at santuwaryo sa parehong oras, ang lugar kung saan siya ay nag-isa kasama ang mga alaala at pag-asa na unti-unting nawawala. Pumasok siya at sinara ang pinto sa likuran. Ang katahimikan ay bumalik agad, matindi at kumakain sa kaluluwa. Naupo siya sa kanyang kama, ang tanging muwebles na mayroon sa silid maliban sa isang lumang aparador at isang maliliit na mesa. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig na ngayon, walang ipagkukubli pa, habang binubuksan niya ang sobre ng maingat, parang takot na ito ay masisira kung masyadong mabilis ang galaw. Sa loob ay may 2 piraso ng papel. Ang una ay isang liham na nasulat sa kamay na pamilyar. Ang sulat ni Rafael, nakilala niya ng lubos. Ang bawat letra ay bahagi ng kanyang alaala. Mahal kong Clara. Ang mga salitang ito ay nagsimula sa liham at agad ay naramdaman niya ang pagdurog ng isang bagay sa loob ng kanyang dibdib, tahimik ngunit devastating. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay patay na ako at dumating na sa iyo ang estranghero na pinangako kong maghahatid nito. Hindi ko alam kung paano magsisimula, hindi ko alam kung paano hihingi ng kapatawaran para sa lahat ng sinungaling na ginawa ko. Ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan kahit na ito ay makakadurog sa iyo, sapagkat ang katotohanan ay ang tanging regalo na maibibigay ko pa sa iyo mula sa libingan. Ang mga salita ay nagpatuloy, bawat linya ay parang mga tadyang na tumutusok sa puso ni Clara. Hindi ako ang lalaking inakala mo. Ang digmaan ay hindi ang unang pagkakataon na ako ay lumayo sa iyo. Mayroon akong ibang pamilya, Clara. Mayroon akong ibang asawa sa Cebu, 2 anak na hindi mo alam. Noong ako ay umalis para sa digmaan, hindi ito dahil sa tungkulin lamang. Ito ay dahil sa takot na malaman mo ang totoo, takot na harapin ang mga konsekwensya ng aking mga pagkakamali. Kung naroroon ka ngayon sa cafe na ginigilawan ng araw na pumapasok sa mga bintana at gustong-gusto mong malaman kung paano magiging reaksyon ni Clara, mag-iwan ng like at mag-subscribe sa channel. Ang inyong suporta ay napakahalaga upang ang YouTube ay magrekomenda ng video na ito sa mas maraming taong mahilig sa mga kwentong puno ng emosyon mula sa nakaraan. Ang kamay ni Clara ay bumagsak. Ang liham ay nahulog sa sahig tulad ng isang dahon na patay. Hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw. Ang reaksyon ay mas malalim pa kaysa sa mga luha, isang pag-unawa na dumarating ng dahan-dahan tulad ng dilim na sumasaklaw sa isang silid kapag lumubog ang araw. Ang 3 taon. Ang 3 taon na siya ay nag-antay, na naniniwala, na nanalangin, na nag-ayuno, na pumunta sa simbahan, na nagdasal sa harapan ng mga imahen ng mga santo. Lahat ay para sa isang lalaking hindi totoo, para sa isang pag-ibig na batay sa ikasinungalingan. Kinuha niya ang pangalawang papel, isang litrato na lumana at kumupas. Isang babae, maganda at nakangiti, ay nakayakap sa 2 bata sa harapan ng isang bahay na yari sa bato. Sa likod ng litrato, nakasulat sa kamay ni Rafael, ang aking tunay na pamilya, Luisa, Miguel at Ana. Ang mga salitang ito ay simple, walang emosyon, walang paliwanag, ngunit ang implikasyon ay devastating. Siya ay naging pangalawa, siya ay naging kasinungalingan, siya ay naging alibi. Ang mga araw na sumunod ay lumipas ng parang ulap na madilim na sumasaklaw sa isang lupa na hindi na makakita ng araw. Si Clara ay hindi na bumalik sa kafe, hindi na umupo sa parehong mesa, hindi na uminom ng kape na lumalaking sa lamig habang siya ay naghihintay. Ang mga tao sa baryo ay nag-usap-usap. Ang ilan ay nagsabi na nakatumanggap siya ng masasamang balita. Ang iba ay nagsabi na sa wakas
ay tinanggap na niya na patay na ang kanyang asawa. Walang sino man ang nakakaalam ng buong katotohanan at si Clara ay hindi nagsalita kahit kanino. Sa halip, nagsimula siyang maghanap ng trabaho. Kailangan niya ng pera hindi lamang upang mabuhay, kundi upang makalimot, upang mapuno ang mga oras na dating puno ng pag-asa ngunit ngayon ay walang laman kundi kawalan. Ang una niyang ginawa ay pumunta sa mga bahay ng mga mayaman, nag-aalok ng sarili bilang katulong, bilang tagalinis, bilang tagaluto. Ngunit ang mga pinto ay sarado sa kanyang mukha. Ikaw ba ay balo? Tanong ng isang matandang babae sa isang mansyon na malaki. Opo, ginang. Ngunit hindi namin kailangan ng katulong na puno ng kalungkutan. Ang kalungkutan ay nakakahawa. Ang pintuan ay sumarado. Ang tunog ay malakas at pinal. Muli at muli ang parehong sagot. Masyadong malungkot, masyadong payat, masyadong tahimik. Walang karanasan, walang rekomendasyon. Ang mga dahilan ay iba-iba, ngunit ang resulta ay pareho. Walang trabaho, walang pag-asa, walang kinabukasan. Ang kanyang maliit na ipon ay naubos sa loob ng 2 linggo. Ang pagkain ay naging bihira, ang gutom ay naging kaibigan na hindi gusto ngunit kailangan tanggapin. Isang ulan na hapon, habang ang langit ay umiiyak ng mga patak na mabibigat at malamig, narinig ni Clara ang isang usap-usapan sa palengke. May konde sa labas ng lungsod sa isang lumang mansyon sa bundok ng Antipolo. Paralisado raw mula nang mahulog siya sa kabayo. 3 buwan na ang nakakaraan. Walang gustong mag-alaga sa kanya. Masyadong masungit, masyadong malupit ang dila, masyadong masamang ugali. Ang babaeng nagsasalita ay isang matandang tindera ng gulay. Ang kanyang boses ay puno ng tsismis na masaya. 6 na katulong na ang tumakas, sabi nila. Hindi nila makatiis ang kanyang pananalita. Clara ay tumayo sa gilid, nakikinig ng hindi halata. Magkano ang bayad? Tanong ng ibang babae. Malaki raw, doble ng normal na sweldo. Pero sino ba ang gugustuhing magtiis sa lalaking iyon? Si Conde Rodrigo Sandoval, kilala sa buong probinsya dahil sa kanyang kalupit noong siya ay makapangyarihan pa. Maraming pamilyang winasak niya, maraming lupa ang ninakaw, maraming buhay ang sinira. Ngayon ay hinihiganti siya ng Diyos, paralisado at nag-iisa. Ang mga salita ay tumatak sa isipan ni Clara, paralisado, nag-iisa, walang gustong mag-alaga. Sa isang kakaibang paraan, nakita niya ang kanyang sarili sa paglalarawan na iyon. Hindi ba siya rin ay paralisado sa loob ng 3 taon? Hindi makagalaw mula sa kanyang kama ng kasinungalingan? Hindi ba siya rin ay nag-iisa kahit na nakapaligid ng mga tao? Kinabukasan, bago sumikat ang araw, naghanda si Clara. Isinuot niya ang pinakaayos niyang damit, itim pa rin ngunit linis at maayos ang prensa. Sinuklay niya ang kanyang buhok na mahaba at itim, tinalian ito ng mababa. Tumingin siya sa salamin. Ang mukha na bumalik sa kanya ay payat, may malalim na mga bilog sa ilalim ng mga mata, ngunit may determinasyon na hindi niya nakita sa sarili sa loob ng mahabang panahon. Ang biyahe tungo sa Antipolo ay mahaba at mapagod. Sumakay siya ng karitela na puno ng ibang mga pasahero. Ang daan ay bakubakong at puno ng burak mula sa ulan ng mga nakaraang araw. Ang bundok ay nakataas sa harapan, ang mga puno ay berde at siksik. Ang ulap ay mababa at sumasaklaw sa tuktok. Nang makarating siya sa mansyon ng mga Sandoval, ang hapon ay nagsisimula ng dumilim. Ang mansyon ay malaki, ngunit mukha ng pabaya. Ang mga dingding ay may mga bitak. Ang hardin ay puno ng damong tumaas ng walang kontrol. Ang mga bintana ay may mga kurtina na sarado at mapula na mula sa init ng araw at panahon. Ang pintuan ay mabigat na kahoy na may mga ukit na matanda, at nang kumatok si Clara, ang tunog ay umaalingaw-ngaw sa loob na parang sa isang malaking kawalan. Walang sumagot sa loob ng ilang minuto,
Kumatok siya muli, mas malakas ngayon. Ang kamao ay masakit laban sa kahoy na matigas. Ano? Ang boses na sumigaw mula sa loob ay galit, malakas, puno ng inis. Nandito ako para sa trabaho. Ang sagot ni Clara ay malakas din, sapat upang marinig sa kabila ng pintuan. Katahimikan muli, pagkatapos ay ang tunog ng mga hakbang na mabigat. Ang tunog ng isang bagay na may gulong na dumadaan sa sahig. Ang pinto ay bumukas ng biglaan at sa harapan ni Clara ay isang lalaki sa wheelchair na gawa sa kahoy. Si Conde Rodrigo Sandoval ay nasa edad na 40, ngunit ang mukha ay mas mukhang mas matanda dahil sa mga linya ng sakit at galit. Ang buhok ay itim, ngunit may mga bahid na puti sa gilid. Ang mga mata ay kulay kayumanggi na tila apoy na hindi pinapatay ng hangin. Ang katawan ay malakas pa rin sa itaas. Ang mga bisig ay may kalamnan na halata, ngunit ang ibabang bahagi ay walang buhay. Nakapatong lamang sa wheelchair na parang mga bagay na walang koneksyon sa kanya. Nakasuot siya ng puting kamiseta na may mancha. Ang pantalon ay madilim na asul. Ikaw? Ang tingin niya kay Clara ay puno ng pag-aalinlangan at paghamak. Payat ka, mukha kang malalaglag sa hangin. Paano mo ako aalagaan? Ako ay mabigat. Kailangan mo akong buhatin. Kailangan mo akong linisin. Kailangan mo akong pakainin. Ang boses ay puno ng pagmamaliit. Bawat salita ay isang hamon. Si Clara ay hindi umatras. Kaya ko. Ang sagot ay simple, walang pagdududa. Siya ay nangangailangan ng trabaho, siya ay nangangailangan ng lugar, at ang lalaking ito ay nangangailangan ng taong hindi tatakas. Pareho silang desperado kahit na hindi nila alam pa. Ang konde ay tumawa, isang tuwa na puno ng pang-aasar at walang tunay na kasiyahan. Lahat kayo ay nagsasabi ng ganyan. Pagkatapos ay tumakas kayo pagkatapos ng isang araw o dalawa. Ngunit sige, pumasok ka. Ipakita mo sa akin na hindi ka tulad ng iba. At pagkatapos ay iniurong niya ang wheelchair ng likod, pabigat ang gawa, at hinayaan si Clara na pumasok sa madilim na silid sa loob. Ang bahay ay mas malungkot pa sa loob kaysa sa labas. Ang mga silid ay malaki, ngunit walang laman. Ang mga muebles ay natatakpan ng alikabok. Ang mga kurtina ay sarado at pumipigil sa liwanag na pumasok. Ang amoy ay mabigat, kombinasyon ng alingasaw na matagal nang nakakulong, amoy ng gamot at ang amoy ng pagkapabaya. Dito ka matutulog. Ang konde ay itinuro ang isang maliit na kwarto sa likod ng kusina. Walang bintana, may isang maliit na kama at isang lumang kaban. Ang sweldo ay 30 piso bawat buwan. Pagkain ay libre. Ngunit kukunin mo sa sarili mong bahagi, hindi ka kakain sa parehong mesa ko. Ikaw ay katulong, hindi bisita. Malinaw ba? Ang mga patakaran ay binanggit na parang isang general na naguutos sa kanyang mga sundalo. Malinaw, apungon si Clara ay tumango, walang pagpapakita ng pagkainis o kahihiyan. Kailangan niya nito. Kailangan niya ng bahay na pagtangga. Kahit na ito ay sa ilalim ng bubong ng isang taong ganito. Magsimula ka ngayon. Linisin mo ang kusina, magluto ng hapunan. Simpleng lugaw lang, walang lasa ang aking panlasa, ngunit kailangan ko kumain. At pagkatapos ay iurong niya ang wheelchair tungo sa isang silid sa kanan. Sumarado ang pinto at naiwan si Clara na mag-isa sa madilim na kusina na puno ng mga pinggan na marumi at mga kaldero na may mansa. Nagtrabaho siya nang walang kapaguran sa loob ng mga oras na sumunod. Hinugasan niya ang bawat pinggan, kinuskus niya ang bawat mansa hanggang sa kumintab ang pilak sa ilalim ng mahina na liwanag ng kandila. Nagluto siya ng lugaw gamit ang bigas na nakita niya sa isang lalagyan, dinagdagan ng kaunting asin at kaunting paminta. Walang ibang sangkap, ngunit ginawa niya itong edible, ginawa niyang mainit at komportable. Nang maghain siya, pumasok siya sa silid ng konde na may dalang tray. Ang silid ay mas malinis kaysa sa iba, may malaking kama, mga libro na nakakalat sa mesa, at ang amoy ng sigarilyo na bago lang. Narito po ang hapunan ninyo.
Inilapag niya ang tray sa mesa na malapit sa wheelchair. Ang konde ay tumingin sa lugaw na parang ito ay isang insulto. Iyan lang, walang karne, walang isda, walang kahit ano. Ang boses ay sarkastiko. Wala po akong nakitang ibang sangkap sa kusina. Kung nais ninyo ng iba, kailangan ninyong sabihin o bumili. Ang sagot ni Clara ay kalmado, walang pasensya, ngunit hindi bastos. Ang konde ay tumingin sa kanya ng matagal. Ang mga mata ay sinusulyapan siya mula ulo hanggang paa. Parang sinusubukang mahanap ang depekto. Kalaunan ay kumuha siya ng kutsara at nagsimulang kumain. Ang bawat subo ay tahimik, walang komento. Nang matapos, itinulak niya pabalik ang tray. Linisin mo ito at pagkatapos ay matulog ka na. Bukas, maaga tayong magsisimula. Maraming dapat gawin at parang ibinibigay lang ng amo ang utos sa alipin. Walang pasasalamat, walang pagkilala. Si Clara ay kinuha ang tray at lumabas. Ang pinto ay sumarado sa likod niya na may tunog na tumatapos sa araw. Sa kanyang maliit na kwarto, humiga si Clara sa kama na matigas at malamig. Ang dilim ay kumpleto, walang ilaw na pumasok, walang tunog, maliban sa malakas na hangin sa labas na umiihip sa mga sanga ng mga puno. Nakapikit siya, ngunit hindi makatulog agad. Ang mga pangyayari ng mga nakaraang linggo ay dumaloy sa kanyang isipan tulad ng isang ilog na hindi mapipigilan. Ang litrato, ang liham, ang kasinungalingan, ang sakit. At ngayon, ang bagong simula na ito sa isang lugar na puno ng dilim at galit. Ngunit hindi siya umiyak. Hindi na siya umiiyak simula nang basahin niya ang liham ni Rafael. Ang luha ay naubos na, ang puso ay nanigas na, at ang natitirang bahagi ng kanyang sarili ay determinado na mabuhay, kahit na ang buhay ay nangangahulugan ng paglilingkod sa isang lalaking walang awa. Dahil sa huli, ano pa ang natitira sa kanya? Ano pa ang ibinigay ng mundo sa kanya? Maliban sa sakit. Kung ang sakit ay ang tanging bagay na alam niya, kung gayon ay matututunan niyang mabuhay kasama nito, matututunan niyang gawin itong kalakasan. Ang mga araw ay umiikot sa isang rutina na nakakasuffocate. Bawat umaga, si Clara ay gumigising bago sumikat ang araw, nag-aayos ng sarili sa kanyang maliit na kwarto at bumababa sa kusina upang magsimula ng trabaho. Ang unang gawain ay palaging paghahanda ng agahan para sa konde, simpleng tinapay at kape, minsan ay may itlog kung mayroon sa kusina. Pagkatapos ay dapat niyang dalhin ito sa kanyang silid, kumatok ng 3 beses, maghintay ng pahintulot na pumasok at ilapag ang tray sa mesa ng walang salita. Ang konde ay hindi kailanman nagsasabi ng salamat. Hindi kailanman tumitingin sa kanya ng matagal. Kung may komento man ay negatibo lamang. Malamig ang kape, sunod ang tinapay, ang itlog ay masyadong luto. Bawat reklamo ay isang dagdag na timbang sa mga balikat ni Clara. Ngunit hindi siya sumasagot, hindi siya nakikipagdebate. Tahimik niyang kinukuha ang tray pagkatapos, dinadala sa kusina at patuloy sa susunod na gawain. Ang araw ay puno ng mga takdang trabaho na walang katapusan. Maglinis ng mga silid na malalaki at puno ng alikabok. Hugasan ng mga kumot at damit ng konde. Magluto ng tanghalian at hapunan. Mag-ayos ng hardin kahit na walang kasangkapan. Tulungan ng konde na lumipat mula sa wheelchair tungo sa kama. Isang gawain na nangangailangan ng lakas na hindi niya alam na mayroon siya. Ang katawan ng konde ay mabigat, walang tulong mula sa ibabang bahagi, at bawat paglipat ay isang pakikibaka. Ang mga katulong na naunang umalis ay tama. Ang konde ay malupit sa salita, walang awa sa kanyang mga komento. Pangit ka. Bakit ka ba nandirito? Walang ibang lugar na tumanggap sa iyo. Mukha kang gutom, sigurado akong magnakaw ka ng pagkain.
Ang bawat atake ay dinisenyo upang saktan, upang sirain ang loob. Ngunit si Clara sa isang kakaibang paraan ay hindi naapektuhan ng mga ito. Ang mga salita ay tumama sa kanya, ngunit hindi tumagos. Marahil dahil ang pinakamalalang sakit ay nangyari na sa kanya at walang salita mula sa galit na lalaking ito ang makakapantay sa pagdurusa na dinala ng kasinungalingan ni Rafael. Lumipas ang 2 linggo. Ang konde ay nagabang, sigurado na si Clara ay tatakas tulad ng iba, ngunit hindi siya tumakas. Bawat umaga ay nandoon siya, nakasuot ng parehong itim na damit na linis at maayos. Ang mukha ay walang emosyon, ngunit hindi matakas. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang magkaroon ng mga gasgas at mga sugat mula sa matinding trabaho. Ang balat ay naging magaspang, ngunit hindi siya nagreklamo. Isang gabi habang dinadalhan ni Clara ang hapunan sa konde, may nangyari na kakaiba. Nang ilapag niya ang tray, bahagyang nahulog ang kutsara at bumagsak sa sahig na may tunog na malakas. Bago pa niya ito mapulot, sumigaw ang konde. Tanga ka ba? Hindi mo man lang kayang hawakan ng maayos ang mga bagay. Ang galit sa boses ay sobra-sobra at sa isang kilos na hindi inaasahan, itinapon niya ang baso ng tubig na nasa mesa at ito ay dumiretso kay Clara. Ang tubig ay tumalsik sa kanyang mukha at dibdib, malamig at biglaan. Si Clara ay natigilan, ang kamay ay napunta sa kanyang mukha upang punasan ang tubig. Ngunit hindi siya umiyak, hindi siya sumigaw pabalik. Sa halip yumuko siya, pinulot ang baso at tahimik na lumabas upang kumuha ng basahan. Bumalik siya pagkatapos ng ilang minuto, pinunasan ng tubig sa sahig at nagtanong ng kalmado, "Nais, ninyo pa ba ng karagdagang tubig, senyor?" Ang tanong ay simple, walang galit, walang panggigipit. Ang konde ay napatingin sa kanya, ang mukha ay puno ng pagkalito. Bakit hindi ka umiiyak? Bakit hindi ka tumatakbo paalis? Ang tanong ay lumabas na mas mahinahon, ngunit pa rin may pag-aalinlangan. Dahil kailangan ko ng trabaho at kayo ay nangangailangan ng katulong. Wala nang mas komplikado kaysa doon. Ang sagot ay direkta, walang dramang kasama. Ang konde ay hindi nagsalita sa loob ng ilang segundo. Ang kanyang mga mata ay nag-aaral sa mukha ni Clara na parang nakakakita ng isang misteryo na hindi niya maintindihan. Kalaunan, yumuko siya. "Umalis ka na. Iwan mo na lang ang hapunan." Ang boses ay mas tahimik ngayon, halos pagod. Si Clara ay lumabas, sumarado ang pinto at naiwan ang konde na mag-isa kasama ang kanyang mga iniisip na hindi niya gustong kilalanin. Sabihin mo sa comments, sa tingin mo ba ay dapat magtiwala si Clara sa lalaking ito? O mayroon pa bang mga lihim na maaaring sirain ang lahat? Gusto kong malaman ang inyong opinyon. Ang bagyo ay nagsimulang bumuo sa horizon sa oras ng takipsilim. Ang mga ulap na itim ay sumusulong sa mga bukid tulad ng isang hukbo na tahimik at walang aw. Ang hangin ay biglang nagbago ng direksyon, dala ang amoy ng ulan at lupa na nahukay. Ang amoy na iyon na palaging nag-aanunsyo ng mga pagbabagong hindi na maibabalik. Ang mga puno ay yumuyuko sa ilalim ng lakas ng mga hanging umaatake. Ang kanilang mga dahon ay nagbubulong ng mga babala na walang nakikinig. Mula sa pintuan, isang mangangabayo na nag-iisa ay papalapit ng mabagal, ngunit tuloy-tuloy. Ang kanyang anino ay nakaukit laban sa langit na nakakatakot. Tulad ng isang tanda ng mga panahong lahat ay umaasa na hindi na makikita muli. Dala niya ang isang bagay sa kanyang mga kamay, isang dokumento marahil o isang sandata. Imposibleng sabihin sa distansiyang ito, ngunit si Clara ay nakakaalam sa pamamagitan ng katiyakang iyon na lampas sa katwiran at nag-install sa kailaliman ng kaluluwa na ang taong iyon ay dala ang katapusan ng isang bagay o ang simula ng isang bagay na mas masahol pa. Si Clara ay nanonood mula sa beranda, ang kamay ay humihigpit sa brooch na pilak na ibinigay niya ng konde ilang araw na ang nakalipas.
Nararamdaman ang metal na malamig laban sa palad na pinawisan. Hindi na siya ang babaeng dumating ilang linggo na ang nakalipas, tinanggihan at nag-iisa na nagdadala lamang ng sakit ng kahihiyan at bigat ng kanyang mga anak. Ngayon ay may isang bagay na kakaiba sa kanyang postura, sa kanyang mga mata, sa bawat linya ng kanyang mukha. May determinasyon kung saan dati ay may takot lamang. May apoy kung saan dati ay abo lamang. Sa tabi niya, si Conde Rodrigo ay sinusuri ang rifle na may mga galaw na tumpak at nasanay. Ang panga ay tense na, nagpapahiwatig ng isang pag-aalala na tumangging bigkasin niya. Alam niya kung sino ang paparating. Lagi niyang alam na darating ang araw na ito. Dahil ang ilang multo mula sa nakaraan ay hindi kailanman nagpapahinga ng mapayapa, kahit gaano tayo katindi na subukang ilibing sila sa mga libingan ng katahimikan at pagkalimot, at ang ilang lihim, kahit gaano nila ingatan sa ilalim ng mga susi at katahimikan, ay palaging nakakakita ng mga bitak kung saan makakatakas. Palaging nakakakita ng daan pabalik sa ibabaw upang hingin ang kanilang presyo.